Good evening sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay narito sa midweek prayer meeting. Tayo ay manalangin muna bago ang awitan. Okay, let's pray. Dear God, thank you so much, Panginoon, sa oras na ito sa aming midweek. Naway ang inyong Holy Spirit ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa amin na narito. Ito aming hiling at pinasalamatan ka sa aming pag-aawitan ngayon. In Jesus' name we pray, Amen. Ang title ng ating awit ay What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we open for feel. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. With trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavily laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though thy friends despise, forsake thee, take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Let's sing Fairest Lord Jesus. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, all thou good and man the Son. Thee will I cherish, thee will I honor. Thou art my glory, joy, and crown. Fair are the meadows, here still the moonlands, robed in the blooming garb
Jesus is mirror. Jesus is purer. Oh, makes the woeful heart to sing. Fairer the sunshine, fairer still the moonlight, and all the twinkling starry host. Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels, heaven and host. Beautiful Savior, Lord of the nations, Son of God and Son of Man. Glory and honor, praise, adorations, now and forevermore be done. Good evening, everyone. Let's bow our head for a word of prayer. Our most gracious and kind Heavenly Father, we come before you with humble hearts, praising you, Lord, for your honor and glory. Thank you for the gift of life, for guiding us each day through our responsibilities and even the small things we often overlook. Thank you for your protection, strength, and for bringing us together in this midweek worship. We lift up our speaker to you. May you bless and guide him as he shares your word. Give him wisdom and clarity. Bless each one of us here tonight. Open our hearts and minds so we may be truly receive your message and live it out in our everyday life. We ask you, Lord, for your forgiveness for the times we fall short in our daily lives, in our thoughts, words, and actions. Please cleanse our hearts and renew us we come into your presence. May we, everything we do, bring glory to your name. In Christ's holy name we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Diyan po sa Zoom na naka-online at sa Facebook Live. Ako po yung nagagalak na dumating naman ang ating midweek worship na ito ay praise na naman natin ang Panginoon at pasasalamatan sa lahat ng kanyang kabutihan. At sa gabing ito, ang in charge ng program ngayong gabi ay ang Emerald Care Group. At nagpapasalamat ako sa lahat ng participants na gaganap ngayon. At ang nagbigay ng musika ng inspirational song ay si Sister Cora Rosales. At ang nagbigay ng opening prayer ay si Sister Rachel Demihilio. At pagkatapos ko ay ang musical offering na ibibigay naman ng Adonai Harmony. Yan. At ang ating speaker ay si Sister Marlene Gonzaga. Yan. At nananabik tayo sa kanya dahil nandun na siya sa Dasma. Yan. At ang
Ang season of prayer ay si Brother Johnny Oliverio. Ang closing song, Sweet Hour of Prayer, at ang closing prayer naman ay yung speaker. At sana po ay tayo ay um, magkaroon ng pagmuni-muni at ating namnamin ang mensahe na ibibigay ng ating tagapagsalita at ito'y gabayan ng banal na Espiritu. Maraming salamat sa pakikinig dito sa aming worship. At to God be the glory ang lahat ng ating maririnig. Thank you and happy midweek. When life lets you down and you feel more broken than whole, when the wounds go deeper than words and you can't tell a soul, I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think the maker and giver of life is far too busy to care about your troubled strife? His is the sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in his sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you.
Good evening po mga kapatid. Happy midweek po. Kamusta na po kayo? Miss ko na po kayo. Okay, nagpapasalamat po ako kay Tita Anching. Bagamat ako po ay hindi kabilang sa inyong grupo ngayon, pero in-import niya ako. Baka magtampo yung aking kagrupo next week. Kaya naman nag-volunteer na rin ako na may part na rin ako next week. Baka mamaya sabihin sa akin ng aming leader, meron akong part ngayon tapos next week wala. So meron din po akong part next week. Nag-volunteer na rin po ako. So thank you po. Bagamat naka-zoom lang tayo, makikita-kita pa rin tayo. And for this evening, nais ko po kayong dalhin sa isang pag-aaral na kinuha ko lang din naman po dito sa aking Bible. So, mag-share po ako na screen. Yan. Nakikita nyo na po ba? Okay. Kita nyo po? Malinaw? Okay. Pati po yung yung aking sound. Okay. So, yung topic po natin for this evening ay pinamagatang healing wounds. Pagpapagaling ng sugat. Medyo marami po tayong maiisip dito sa topic na to. Pero sa gabing ito, tayo po ay nakafocus sa family. Healing wounds sa ating family. So, sabi po dito, teka lang po, wait. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Lord, muli po sa gabing ito, nais po namin hingin ang inyong patnubay sa aming pong pag-aaral na gagawin. Salamat po na sa pag-aaral na ito, matututo po kami at mai-apply po namin ito sa aming pong pamilya. Alam po namin, may mga sugat na amin pong nararanasan sa aming pamilya. Tulungan mo po kami na ito po ay aming tuluyang mapagaling sa pamamagitan po ng inyong awa sa amin, sapagkat kung sa aming sarili lamang po, wala po kaming magagawa. Salamat po sa wisdom, sa kaalaman na inyo pong pagkakalap sa amin. Gamitin po akong instrumento upang ang mensahe po ay aming maunawaan at ito po ay makapagbigay ng kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay. Pinasasalamatan ko po ang lahat ng ito. Alang-alang ko lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kagaya po ng nabanggit ko, ang ating pong sugat na pag-uusapan ay sugat po sa ating pamilya. So, ang unang question po dito, sabi dito, how can we deal with the wounds in the family? Okay, bago po yan, meron po munang isang kwento. Meron pong isang pamilya or isang kwento po sa Madrid nangyari na meron daw pong isang tatay na nag-decide siya na makipag-reconcile sa kanyang anak. Ang nangyari po kasi sa tatay na to, nagkaroon siya ng argumento dun sa kanyang anak. So, after ng kanilang argument, umalis siya nang walang paalam. At hindi siya matrace talaga ng anak na kung saan siya nagpunta. Siguro for a while, hindi ko alam kung gaano katagal, hindi po sinabi kung gaano katagal siya nawala. Pero eventually, na-realize ng father na gusto niya na makipag-reconcile sa kanyang anak. So, ang ginawa niya po, nag-place po siya ng advertisement sa newspaper. At ang sabi doon, Paco yung pangalan ng anak niya. Paco, nais kong makipag-reconcile sa'yo. Kung naaalala mo pa ako, sabi niya ganyan, magkita tayo bukas sa square. Doon po sa isang lugar doon sa Madrid. Magkita tayo sa square ng 12 noon. Yun yung nakalagay po sa kanyang advertisement. So, pinaano niya po yun, binayaran niya yun, and lumabas po yun sa newspaper. Would you believe, nung pong araw or yung petsa na sinabi niya magkita sila ng alas 12 ng tanghali, kinabukasan, alam niyo po kung gaano karaming pako ang dumating? 800 na pako ang dumating para makipag-meet doon sa tatay na nag-advertise. So imagine, ibig sabihin, ganun po karami pala yung mga tao na nagsasuffer, na meron pala silang burden, na hindi sila okay sa kanilang pamilya, and all of a sudden, sa isang advertisement, nag-respond sila na iisa lang ang kanilang motibo, makipag-reconcile sa kanilang family, sa kanilang tatay. So,
minsan po, may mga sugat na nalilikha sa ating pamilya na nagiging daan or sabihin na natin nagiging balakid kung bakit hindi tayo makamove on, hindi tayo hindi natin ma-enjoy yung life natin. So, sa gabing ito, pag-aaralan po natin kung paano po natin pagagalingin yung sugat na meron tayo sa ating pamilya. So, kagaya po ng tanong ko kanina, how can we deal with the wounds in the family? Sabi po sa 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Sino po sa atin ang nakaranas na nagkaroon tayo ng sugat? Pagkatapos, ang ginawa po natin ay kinutkot. Alam niyo po yung kinutkot? Halimbawa, may sugat ka dito. Tapos, hindi po siya magaling, yung kinukutkot mo na siya, yung hindi ka na makapag-antay na gumaling siya, ikaw na mismo, binabalatan mo na siya, inaano. Ano po nangyayari pagka ganon? Di ba po, imbis na gumaling, lalong nagsusugat or mananariwa ulit, sasariwa ulit yung sugat. Imbis na pagaling na sana, dahil sa pagkutkot mo, lalo siyang nagiging fresh na naman. So, ganun din po yung karanasan natin. Kapag meron pong sugat na tayo ay naranasan, kailangan po hayaan nating mag-heal ito on its own. Huwag po nating pupwersahin na pagalingin or tanggalan ng langib. Halimbawa, medyo naglalangib na siya. Yung langib po, di ba, pag once na nag-cover na siya sa sugat, ibig sabihin pagaling na po siya. So, minsan, nagmamadali tayo. Gusto na nating makita na magaling na siya. So, tutuklapin natin yung langib. And once na tinuklap natin yung langib, lalo po, mananariwa na naman yung sugat. So, yung ganun po yung sinasabi ko sa inyo. Huwag po nating pipilitin. Hayaan natin na yung sugat na nalikha ay mag-heal on its own. Meron po kasing time yan ng pag-heal. Hindi po pwedeng bibiglain natin. So, sabi po sa Matthew 18:21-22. Sabi po sa 21, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? Yun po yung sabi ni Peter. Ano pong sagot sa kanya ni Jesus? Sa 22 po, ang sabi ni Jesus, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. So, gano'ng karami po yun? 70 times 7, that's 490. Ibig sabihin, yung 490 na yun, ibig sabihin po, unlimited yung forgiveness na dapat nating ibigay sa ating mga kapatid. And especially, ang pinag-usapan po natin dito is family natin. So, mag-focus po tayo sa family. So, kung ating pong babalikan, may mga tendency po kasi sa ating pamilya na hindi man sinasadya, nakakasakit talaga tayo sa ating asawa, sa ating anak. And kung ang gagawin po natin is iaano natin yung alam natin yung parang ilalagay mo lang sa puso mo, ilalagay mo sa isip mo, tapos hindi mo siya kakalimutan, ano po ang mararanasan natin? Di ba para tayong nakabilanggo na hindi makawala dun sa nakaraan? Hindi tayo makamove on. Lagi po nating isipin, tao lang tayo, lahat tayo nagkakamali. Sino po ba sa atin ang hindi nagkamali? Sabihin natin na, okay, nasaktan tayo ng asawa natin, nasaktan tayo ng anak natin, pero tayo po ba, hindi ba tayo nakasakit sa asawa natin? Hindi ba tayo nakasakit sa anak natin? Di ba, nagagawa din po natin yun. So, pare-parehas tayo. Ibig sabihin, hindi tayo excuse na sasabihin natin, hindi ko mapapatawad yung anak ko, hindi ko mapapatawad yung asawa ko kasi sobrang sakit yung ginawa niya sa akin. So, yun po yung kadalasan na nangyayari dun sa mga mag-asawa po na konting pagkakamali or konting, alam niyo yung sinasabi pong reason na unreconcilable differences. Laging yan po yung reason Bakit sila maghihiwala? Kasi hindi kami magkasundo Kasi hindi kami, marami kaming bagay na hindi pinagkakasunduan. So, nagiging reason, unreconcilable differences. Pero yun po ba ang tinuro sa atin ng ating Panginoon? Hindi po. Kasi ang sabi sa atin ng Panginoon, kailangan magpatawad tayo 70 times 7. So, napakaraming beses po na dapat tayong magpatawad.
sabi po, marami tayong practical lesson na matututunan dito sa verse na ito ng ating pinag-aaralan ngayon. So sabi po dito, unang-una, he who doesn't understand the forgiveness that God grants will never learn how to forgive. So pagka hindi daw po natin iintindihan yung forgiveness na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, hindi daw po natin matututunan kung paano magpatawad. Di ba po tayo, makasalanan tayo eh. Wala naman po sa atin ang hindi nagkasala. And even si Adam and Eve, sa umpisa pa lang po, nagkasala na sila. Pero anong ginawa sa kanila ng Panginoon? Bagamat nagkaroon po sila ng kaparusahan dahil yan po yung result ng kanilang kasalanan na ginawa. Pero ang Panginoon, tinawag sila eh. Ibig sabihin, ang Panginoon, siya mismo yung umaabot doon sa ating first parent na pinipilit silang ipaako or aminin ano yung naging kasalanan nila. So tayo po may tendency tayo na ganyan na minsan sa ating sarili nagmamatigas tayo kasi nakikita natin yung sarili lang natin. Hindi natin nakikita na nakikita lang natin pala is yung ating kapwa. Nakikita natin yung asawa natin, nakikita natin yung anak natin, yung mga kamalian nila. Pero dahil hindi natin nauunawaan kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. So parang ang hirap na i-forgive natin yung ating mga mahal sa buhay. Samantalang hindi naman po pala yun yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Second po, the key to authentic forgiveness is to move away from what others did to us and start contemplating on what God did and is still doing for us. Ito po yung sinasabi ko kanina na kung ating pong hindi kakalimutan yung ginawa sa atin ng ating asawa, ng ating anak, hindi po tayo makakawala eh. So, kailangan daw po mag-move away tayo doon sa mga bagay na nakasakit sa atin. Kalimutan na po natin. Alam niyo po, ito yung sinasabi na it's easier said than done. Napakadali daw po sabihin, pero napakahirap gawin. Pero kapag kamahal po natin sa buhay, masasabi ko po na mahirap mang gawin, makakaya po natin gawin sa tulong po ng ating Panginoon. Pangatlo po, when we don't offer forgiveness, the greatest harm among many other possible damages is not being able to live with oneself and one's feelings. So tayo rin po mismo maaapektuhan kapag hindi daw po tayo natutong mag-forgive. Tayo rin mismo eh. Marami tayong pasanin, marami tayong magiging burden sa ating buhay. Maraming mga possible damages. Alam niyo po yung pwede tayong magkaroon ng stress, pwede tayong magkaroon ng mga sleepless nights, kasi nga, nandyan eh, hindi natin kinakalimutan yung mga bagay na nakakasakit sa atin eh. So, tayo rin po, pinarurusahan natin ang ating sarili. So, hindi po maganda para sa atin, hindi tayo mag-offer ng forgiveness. Next po, sabi dito, forgiveness comes with a price. Forgiveness takes time and effort. Forgiveness implies acknowledging and dealing with the way you got hurt, choosing not to retaliate or make the other person suffer, as well as releasing your own hatred. Letting go doesn't mean that you forget, but this will free you in order to attain healing. So sabi po dito, kinakailangan daw po na huwag nating piliin na maghigante or hayaan natin na mag-suffer yung taong nakagawa sa atin ng kasalanan, yung ating mahal sa buhay na nakagawa sa atin ng kasalanan. Kasi kapag ganun na ganun po yung ginagawa natin, hindi rin po mawawala sa sarili natin yung hatred. Yung hatred na dala-dala natin, magiging pasanin natin yan talaga hanggang malaki na po ang magiging epekto natin sa ating buhay. So, letting go doesn't mean that you forget. So, naglalagbo lang po tayo. Hindi ibig sabihin na nakalimutan natin, pero sabi nga po, this will free you in order to attain healing. Yun daw po. And sabi po, forgiveness is a psychological and social resource that balances human relations. Sabi po ito ni John Berex. The refusal to forgive means to keep acting the victim role which impedes growth. So kapag hindi daw po tayo nagpapatawad, parang lagi natin pinalalabas, tayo yung api, tayo yung naagrabyado, tayo yung ginawa ng masama. So, laging lahat ng mga bagay na yon. It means living in a permanent anger. So, yung anger po nandyan lang sa puso natin, yung hurt, yung resentment, lahat yan. Connected yan doon sa mga sitwasyon sa buhay natin in the past na hindi natin
makaligtaan o hindi natin kinakalimutan. Kaya, tuwing maaalala natin yan, nakaka-influensya sa mood natin, nakaka-influensya siya dun sa mga commitment natin, sa mga compromises natin in the future. So, ano po bang sabi? Your family and God. What was earth like when it came out of the Creator's hand? Ano po ba ang estado ng ating mundo nung ginawa ito ng Panginoon? Di ba po sabi sa Genesis 1:31, when God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So, the evening and the morning were the sixth day. So, napakaganda po ng ating mundo na ginawa ng Panginoon. And yan po yung ginawa, natapos niya on the sixth day. Kaya sinabi niya, it was very good. Pero after that, how was it like after sin? So, after po na magkasala ang ating first parents na si Adam and Eve, ano po nangyari? Sa Genesis 3:16, sabi po dito, to the woman, He said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. So, si Eva po ay nagsuffer. Alam po natin yan dahil ang mga kababaihan po hanggang ngayon ay nararanasan yan. So, in pain, you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. So every time po na manganganak ang isang babae, siya po ay nakakaranas ng grabing sakit, hindi ma-explain na sakit. And sabi nga, kung hindi ka pa nanganganak, hindi ka pa nakakapagbayad sa nanay mo. Kasi yung pain na naranasan ng nanay mo nung pinanganak ka, ay hindi mo pa naibabalik dahil ikaw mismo, hindi mo pa naranasan kung paano ka magluwal ng bata. So, sabi po sa Genesis 3:17, then to Adam, He said, ito naman po ang sinabi kay Adam, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil, you shall eat of it all the days of your life. So sabi nga po, diba, si Adan, ang kanyang kaparusahan naman, kinakailangan niya talagang maghirap. Kailangan niya talagang mag-toil ng soil para makakain siya. So ang mga ama po, ay kinakailangan talaga nasa kanila yung pasanin para po magkaroon ng kakainin ng kanilang pamilya. Yun po yung naging pasanin po ni Adam after po na pakinggan niya si Eve nung sumunod po siya at kinain niya po yung prutas na ipinagbabawal po ng ating Panginoon. And sabi po sa Genesis 3:18, both thorns and thistles it shall bring forth to you, and you shall eat the herb of the field. So lahat po yan ay bunga ng kasalanan na ginawa nila. So, in the sweat of your face, sabi po sa Genesis 3:19, you shall eat bread till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. So, alam po natin na bagamat tayo ay nagpapagal sa mundong ito, marami tayong mga ginagawa para tayo po ay mabuhay. Pero, pag tayo po ay itinakda na kuhanin ng ating Panginoon, galing po tayo sa alabok din po tayo babalik ulit. And lahat po yan ay sinabi ng ating Panginoon. So, ano po yung other consequences daw na dinala ng sin sa atin? Sabi po sa Romans 6:23, the first sin is in disobeying God was committed by Adam and Eve when they were apart from one another. So, pansinin po natin, nagkaroon po sila ng kasalanan nung sila po ay naghiwalay. Yung mag-asawa ay naghiwalay. So, doon po pumasok ang kasalanan. So, sabi po sa Genesis 3:12, the distance of the couple also caused accusation. So, dahil din po sa paghihiwalay nila, nagkaroon sila ng kanya-kanya accusation. Sinabi niya, kasi parang nagsisisihan na sila. Si Eva, sinisi niya yung ahas. Ito namang si Eva, sinisi niya yung ahas. Ito namang si Adan, sinisi niya si Eva kasi nga tinukso daw siya. So, marami pong mga accusations na nangyari nung time na yon. And the closer a couple stays together and better, the couple will know how to face life difficulties. So, ang payo po dito, kapag meron daw po mga difficulties na pinagdadaanan ng isang pamilya, kinakailangan daw po yung husband and wife, dapat sabay nilang ihaharapin ang difficulties sa buhay nila. Mahirap po na ang harap sa difficulties sa buhay is yung nanay lang o kaya yung tatay lang. So parang hindi nararamdaman nung isang kapartner kung ano yung nararamdaman na hirap ng isa dahil nga po hindi nila ginagawa ng sabay or hindi nila hinaharap ng sabay yung lahat ng difficulties na pinagdadaanan nila sa buhay.
So, ano po ang sabi dito? What was needed to restore the imbalance caused by sin? Sabi po sa Matthew 26:28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." So, alam naman po natin, tanging ang dugo lang ni Kristo ang siyang naging daan upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Imagine, ginawa niya po yun daan sa atin. So, tayo, hindi naman natin kinakailangan magbuhos ng dugo natin eh. Kasi si God na yung gumawa para sa atin. So tayo, susunod lang tayo dun sa kung ano yung inutos niya, na pinatawad niya tayo, then tayo po, kailangan matuto rin po tayo magpatawad sa lahat ng mga taong nagkakasala sa atin, and most especially yung ating po mga family members. And ano naman daw po ang pwede natin gawin sa iba? Sa Luke 6:37, ito po, applicable na to, hindi lang po sa ating pamilya, kung hindi sa lahat ng tao na nakakahalubilo natin. Sabi po sa Luke 6:37, "Judge not, and you shall not be judged." Di ba po, mahirap kasi yung hindi pa natin alam kung ano yung nangyari, hindi pa natin alam kung ano yung kwento, pero nagja-judge na kaagad tayo. Ano ba tayo? Nakikita ba natin 24/7 kung ano nangyayari sa buhay ng isang tao? Di ba po hindi? Minsan na ang alam lang natin na kwento is yung naka-expose lang, pero yung reason behind the story, hindi natin alam. So, ang hirap po mag-judge na i-judge natin kaagad yung isang tao nang hindi natin nalalaman kung ano yung buong istorya. And kahit siguro po alam natin kung ano man yung buong pangyayari, siguro po hindi pa rin po tama na mag-judge tayo. Kasi tao po tayo, hindi po tayo judge. Tayo po ay may kanya-kanyang kahinaan, may mga kanya-kanya tayong mga kasalanan. And kung may mga nangyari man pong pagkakamali sa sa kapwa natin, wag po natin silang judge dahil pare-parehas po tayo nagkakasala. Second po dito, sabi dito, "Condemn not, and you shall not be condemned." So pag tayo po ay nagko-condemn, yung parang inaano na natin siya eh. Ano ba sa Tagalog yung condemn? Pag kinondemn natin na isang tao, tayo rin po, makakondemn din po tayo. So, ang hirap naman, di ba, sabi nga, di ba, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. So, applicable po ito sa atin. Wag na natin i-condemn ang isang tao kung ayaw natin na tayo mismo ay makondemn. And sabi nga po, "Forgive and you will be forgiven." Ito po ang napakaganda. Pag tayo daw po ay natutong magpatawad, tayo din po ay patatawarin. Di ba, naalala ko po yung sinasabi ni Pastor Jerry sa atin. Every time na magpa-pray po tayo, di ba, lagi na natin ipapanalangin na patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So kung tayo, humihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon dahil meron tayong mga kasalanang nagawa, ipag-pray din daw po natin na tayo daw po ay matuto ring magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. When we forgive others, we experience the freedom of the divine forgiveness in our lives. So, napakaganda po, di ba? Kapag tayo daw po ay natuto na magpatawad, yung pong karanasan, yung freedom po ng divine forgiveness, yung sinasabi po natin na tayo nga hindi nga natin, siguro kung i-compare natin yung sarili natin sa ating Panginoon, basahan lang po tayo pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, pinatawad niya po tayo. Yun po ang napakagandang regalo na pinagkaloob niya sa atin, yung divine forgiveness na ipinagkaloob niya sa bawat isang anak niya na nagkasala, na inamin ang kanyang kasalanan at humingi ng tawad sa kanya. Where willing po siya na patawarin tayo. Kaya lang, kinakailangan, hingin natin ito sa Kanya. Hindi niya po tayo patatawarin kung hindi natin hihingin yung pagkakasala natin. Hindi natin i-confess yung kasalanan natin. Kasi wala naman po, mahirap naman po na patatawarin ka nang hindi mo pa inaamin yung kasalanan mo at hindi mo hinihingi ng tawad, di ba? Parang ang hirap naman ng ganung bagay. So, kailangan po, matutunan pa rin natin na talagang i-confess and ihingi ng tawad yung ating mga pagkakasala. Once forgiven, what our life should be like? Sabi po sa 1 Corinthians 5:17, "For this reason, I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son in the Lord, who will remind you of my ways in Christ as I teach everywhere in every church." So, ano po ba yung tinuro ng ating Panginoon?
magmahalan tayo sa isa't isa, magpatawaran tayo sa isa't isa. So, yun po yung kanyang tinuro sa atin. So, hindi po natin kinakailangan na magtanim ng galit sa kapwa natin, especially sa ating family, dahil tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng opportunity na mag-create ng sarili nating family. So, develop po natin yung closeness, yung forgiveness sa ating family, yung love, develop po natin yan. Kasi once na ma-practice po natin yan sa ating family, magmamanifest po yan sa ating buhay. And madali po natin gawin yan sa ating kapwa dahil sanay tayo, ginagawa natin siya sa ating pamilya. Guilt is tremendously destructive. So pag tayo po ay guilty, 'di ba? Ano siya meron po siya talagang effect sa ating sarili na hindi natin napapansin na nade-distract tayo internally sa ating puso, sa ating kaisipan. Marami po siyang mga negative na But we need to forgive ourselves in our lifetime. In Christ, we have the chance of new beginning. So kung paano po tayo binigyan ng Panginoon ng new beginning, every time na magkakaroon tayo ng pagkakasala, binibigyan niya tayo ng chance na humingi ng kapatawaran upang makapag-umpisa tayo ulit. So, ganun din po ang gagawin natin sa ating kapwa. And in conclusion po, sabi dito, we ourselves owe everything to God's free grace. So, dahil po sa grace na pinagkaloob ng ating Panginoon, yung kanya pong biyaya, libre lang po yan. So, sabi po sa grace in the covenant ordained our adoption. So, nagkaroon po tayo ng papel doon sa kanyang pag-ampon sa atin. Grace in the Savior affected our redemption. So, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng karapatan na magkaroon ng karapatan dun sa redemption na pinagkakalob ng ating Panginoon. Our regeneration and our exaltation to heirship with Christ. Let this grace be revealed to others. So kung paano po naranasan natin ang pagmamahal, ang biyaya ng ating Panginoon, ganun din daw po ang gawin natin sa kapwa natin. So sana po sa gabing ito, mag-contemplate po tayo, isipin po natin kung ano yung mga nangyari sa ating buhay, isipin po natin kung ano yung mga nangyari sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak. Kung may mga bagay pa po tayo dyan na nakakahadlang or nakakahinder kung bakit hindi tayo makamove on, parang every now and then pag nag-away tayo, ipa-flashback mo na naman, ibabato mo na naman sa asawa mo yung ano yung nangyari noon. So parang hindi na po tayo matatapos. So kailangan po ibaon na natin sa limot ang bagay na yan. Panatiliin po natin ang biyaya na pinagkaloob ng ating Panginoon. Kung paano nyo po tayo pinatatawad ng 70 times 7, ganun din po ang gawin natin. By grace, kaya natin gawin yan sapagkat yung grace po ay pinagkaloob ng ating Panginoon freely, walang bayad. Kaya po, yun din po ang ibigay natin at ipagkaloob natin sa ating kapwa, most especially to our husband, to our wife, to our children, and to our brethren, and sa lahat po ng tao na ating makaka-enkwentro. I-apply po natin, matutunan po natin magpatawad upang sa ganon, yung pong sugat na meron tayo, ito po ay unti-unti nang gumaling at hindi na po ito makakaabala pa sa atin dahil kakalimutan na po natin siya. So, yun lang po and marami pong salamat. Good evening po. Good evening, everyone. We are now in our season of prayer. Tinignan ko yung ating chat group. May isa lang request doon, si Brother Jasper Garcia. Kalusugan ng kanyang pamilya, lalo na kanyang tatay na manumbalik ng ang lakas ng kanyang tatay. At ang kalusugan ng kanilang pamilya mananatiling masigla ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Brother Jasper Garcia. Natin din sama sa panalangin at
kapatiran sa Barangay 160, si Sister Inday, si Flor, at saka si Irene, at si Weng. Ito yung 4 na nabaptize natin. Tumadaan din sila sa mga pagsubok sa buhay. At kailangan lang natin na kung mayroon kayong time, pwede nyo bisitahin sila. Although ang schedule namin, binago na namin yung schedule namin na pagbisita doon. Ginawa na namin ng Sabado ng hapon. Well, kung wala pa bang, baka mayroon pa kayong mga prayer requests na isama. Patuloy natin panalangin ang crisis sa Middle East because until now, they're still working out a diplomatic solution sa Middle East. So, as of now, na-extend yata yung ceasefire nila for another 2 weeks to pave way para bigyan din ang diplomatic solution sa Middle East. Okay? All right. Shall we bow our heads for a word of prayer? Father in heaven, we are so thankful, Lord, that for your goodness, for your love and mercy towards your children. We pray that you will continue to guide us in our spiritual lives, in our journey towards heaven. We pray, Lord, that your Holy Spirit will continually guide us in all our activities. We know, Lord, that you'll always be there for us to protect us, to guide us with your Holy Spirit. We pray that you'll continue to bless all the members of the PUC Remnant Church, that all of us, Lord, will feel the need to get involved in the finishing of their work, that all of us will be united in the finishing and in sharing the message, especially to our neighbor. We pray that your Holy Spirit will inspire us to be bold enough in our respective evangelism so that others will be ready for your son return. Tonight, Lord, we pray for our request of Brother Jasper for the health of his family, all the members of the family, especially his father, that he may be able to regain back his good health so that he could be of service to you. Thank you, Lord, for helping them in all their needs. We pray also for our members of our church who are perhaps not feeling well tonight, or they are in bed, or whatever problems they are in, Lord. May you continue to guide them with your Holy Spirit. For we know that all of us will experience hardships in life, but we are consoled with the fact that whatever may happen, Lord, we know that your presence is always there to guide us in our spiritual journey. Thank you, Lord, for your great love toward us. Thank you for the message that we heard tonight, inspiring us to continue to be of service to you, that whatever misunderstanding, whatever differences we have, Lord, we can always unite for the finishing of their work. Thank you, Lord, for your great love toward us, for the forgiveness of our sins. We ask all these things in the name of Jesus, we pray. Amen. Awitin po natin ang Sweet Hour of Prayer.
prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, shall calls me from a world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known in seasons of distress and grief. My soul has often found relief and of escape the tempter's snare by thy return. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To him most truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, may thy salvation share, till from and peace His love behind, I give my home, I take my flight in immortal bliss. I'll rise to seize the everlasting prize, unshed while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Okay, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi ito na tinuruan mo po kami, Panginoon, na may mga sugat na nangyari sa aming buhay. May mga sugat na nakalikha ng malalim na kasakitan sa aming damdamin. Salamat po, Panginoon, na tinuruan mo po kami na kaya po pala naming paghilumin ang sugat na nalikha nito sa pamamagitan po ng pagtanggap na kami po ay makasalanan din at kinakailangan po namin ang divine forgiveness upang sa ganon ang lahat ng mga kasalanan namin nagawa
ay maihingi namin ng tawad sa inyo. At sa ganun ay matutunan din po namin kung paano po patawarin ang aming kapwa. Alam po namin, Panginoon, may dahilan kung bakit mo po kami dinala at tinuruan ng mga ganitong aral sa gabing ito. Tulungan mo po na maalis sa aming puso. Kung may mga hatred pa po kami na nararamdaman sa aming puso, tanggalin mo po ito. Kung may mga karanasan po kaming hindi maganda na nagdulot po ng anxiety sa aming buhay, nagdulot ng stress, nagdulot ng malalim na sugat, nawa Panginoon, ito po ay paghilumin niyo po. Tulungan mo po kami na ang mga bagay na ito na naranasan namin ay kapulutan po namin ng aral at hindi ito magsilbing hadlang upang kami po ay makapag-move on sa aming buhay. Alam po namin na hindi kami makaka-move on, makaka-move forward kung palagi po kami magdadwell sa mga negative na bagay na nangyari sa aming buhay. Salamat po na binigyan mo kami palagi ng new life, ng new beginning, ng panibagong buhay, na kapag kami po ay nagkakamali, binibigyan mo kami ng pagkakataon upang kami po ay humingi ng kapatawaran sa inyo at magpanibagong buhay na mag-uli. Nawa sa araw-araw po ng aming pamumuhay, lagi po namin itong maalala, lagi po namin itong maisa kabuhayan upang sa ganun ang mga nararanasan po namin na stress sa aming buhay ay mawala at patuloy kami magtiwala sa inyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pagdinig sa aming dalangin at muli po umi kami ng kapatawaran sa inyo sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, gaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang lahat ng ito hinihiling ko po, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.